Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo mga kabayan. Komentuhan po natin mga tambay, yung Judas at Traidor. At talagang sinasabi nga po ito na Judas at Traidor umano ng ating bayan at tinatawag din po sundalong kanin mga kababayan. At pambansang asong ulol din daw po, di umano ang tawag dyan. Ito po, talagang nasisiraan na po talaga yata ito ng ulo, di umano. Lalong-lalo po sa mga Duterte. Nasisira na po yata ulo sa mga Duterte ng taong ito, di umano. At grabe din po. Talagang lahat daw po gagawin niya para lang mapabagsak ang mga Duterte dahil po sa takot. Takot na po yata ito. Grabe po yata ang takot nito sa mga Duterte, lalong-lalo po pag naging presidente si BP Sara. Dahil mismo siya, mga kabayan, alam na alam niya. Parang daig niya pa ang manghuhula. Alam niya lahat ang mangyayari sa mga Duterte. At talagang siya na mismo ang nagsasabi pati sa mga posisyon na mangyayari sa gobyerno pag naging presidente si BP Sara. Mga kabayan. At talagang dinidiscredit niya ang mga Duterte. Napakaganda nga ng credit napakaganda na nagawa ng mga Duterte na pagbabago sa ating bansa. Kasi po napakaraming kasalanan po nitong tao na ito Komentuhan po natin. Ito po, pakinggan po muna natin yung kanya pong mga hibang na po itong mga tambay dahil po sa takot yata. Pakinggan po natin siya. Nahihibang na sa takot. Ano yung overall? Kung si Sara Duterte ang presidente, ang Speaker of the House mo niyan, si Pulong, malamang si Baste ay DILG Secretary. Then 2034, magro-rotate lang sila. 2040, magro-rotate. Hanggang kay Kitty yan. Iikot-ikutin nila yan. Kung si Sara Duterte ang presidente, ang Speaker of the House mo niyan, si Pulong, malamang si Baste ay DILG Secretary. Then 2034, magro-rotate lang sila. 2040, magro-rotate. Hanggang kay Kitty yan. Iikot-ikutin nila yan. Kung si Sara Duterte ang presidente, ang Speaker of the House mo niyan, si Pulong. Nakita niyo po mga tambay, kahibangan ng tao ito. Yun nga gusto mangyari ng mga Pilipino Yun ang gusto mangyari ng majority ng taong bayan, pati mga OFW, na wag na mapalitan sila, tuloy-tuloy ang mga Duterte para lalong mawala at maubos na mga salot sa bayan. Isa ka na ron, di umano, na dapat pong maubos dahil hindi ka nagbibigay ng kabutihan at never mo mapaunlad pagka ganyang klaseng tao, hindi makakatulong sa bansa yan. Kung bagkus, Judas pa ang lumalabas. Judas at nagiging salot pa. Di umano. Pakinggan pa po natin ito mga kabayan. Tingnan niyo po siya. Grabe po. Pakinggan po natin. Dumating ang 2028 at itong Sara Duterte ang mananalo, makakabalik sa kapangyarihan, diretso sa bangin yung bansa na. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi mangyari yun. Kung dumating ang 2028 at itong Sara Duterte ang mananalo, makakabalik sa kapangyarihan, diretso sa bangin yung bansa na. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi mangyari yun. Nakita niyo po mga tambay, gagawin daw po niya lahat na hindi maging presidente si BP Sara. Sino po yung nagsasalita? Di po ba yung nagsasalita? Traidor, Judas, salot, di umano ng bayan. Dahil mismo siya ay nagtaksil at ang kanyang katapatan ay wala sa bansa. Dati pa naman siya sundalong kanin, pero ang katapatan niya at siya ay ang sampat siya, ang kanyang tiwala at ang kanyang katapatan, mga kabayan, at nagtatrabaho pa yata sa ICC at sa kanya pa yata nang galing yung binigay ni Saldico na $2 milyon. Kaya po malaki takot ito Napakarami pong kasalanan sa bayan nito. Yung tao na ito. Unang-una yung pagtataksil. Siya mismo inamin niya kung ano po siya at ano ang ginagawa niya at ano silbi sa kanya
ng ICC. Nanganganib ngayon ang Are you working for the ICC, Mr. Chair? Hindi po, You are not. hindi po, Mr. Chairman. But you are connected with the ICC. Opo, by virtue of being the first to So, Mr. to file. Chair. Yes. This man who used to be a part of the armed forces, that should be a patriot in this country, has been conniving with the ICC in this country. Nakita niyo po mga tambay, wala po sa ating bansa ang kanyang katapatan. Isa po siyang traidor at hudas di umano ng bayan. Hindi po ba? Nakita niyo po, nakikipagsabwatan sa ICC. Ito pong tao na ito. Ngayon, sino po ba hindi matatakot na maging presidente si BP Sara kung ganyang klase pong tao na nabisto na po? Nabisto na po lahat ng kanyang kabalbalan at kawalangyan at katarantaduan na pinagagawa sa ating bayan. Di umano. At kasabwat pa siya at nakikipagtulungan pa siya sa banyaga. Pinagtaksilan niya ang ating sovereignty, ang ating soberenya. Binastos niya, niwalang hiya niya, di umano, ang ating mga judicial, ang ating korte. Hindi po ba? At isa po siyang traidor, hudas ng bayan di umano. Pinagkalulo niya ang isang Pilipino, ang dating Pangulo. Hindi po ba? Marami po silang nakipagsabwatan dyan. At may pera pa. 2 milyon dolyar di umano. Ayon kay Saldico at sa mga Marines. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya po malaki takot nito eh. Mga kabayan, uurong po ang yagbols nito pag naging presidente po si Sara. Kaya nga nakita niyo po, parang nasisiraan na ng bait ng ulo. Kung ano-ano na lang po pumapasok sa kukote. Pag daw po nanalo si Inday Sara, mga kabayan, at siya na rin na nagsasabi kung sino daw po ang speaker, sino ang DILG, secretary, at sino ang mga masusunod. Nilagyan niya pa pagkatapos daw po ng 2028. May presidenteng Sara na. Susunod naman daw, sunod-sunod na, sila Pulong, si Baste, si Kitty. Ibang klase. Tapos, gagawin pa niya ang lahat. Lahat ay gagawin niya, kaya nga nakipagsabuatan siya. Di umano sa ICC dahil gagawin niya lahat para pabagsakin ng mga Duterte. Pero ang taong bayan, mga kabayan, ang magsasaysay. Tayo po ang magsasaysay. Kung karapat dapat ba ang mga Duterte maglingkod sa atin? Inumpisahan nung tatay. Nung tatay nag-umpisa, gaano kahusay at kagaling ang ginawa sa loob lang ng 6 na taon. Samantalang itong grupo na ito pong grupo nila Tonyo, ito po Taksil at Hudas sa bayan, di umano. Ano po? Napakatagal na po sa politika yan. Panahon pa ni Gloria yan. Nandyan na yan. Panahon ni Gloria. Panahon ni Pinoy. Nandyan na po yan. At napakaraming issue po ni Tonyo. May issue pa po sa West Philippines yan. Napakarami pong kasalanan sa bayan niyang hayop na yan, di umano. Napakarami pong dapat imbestigahan dyan. Di po ba? Nag-rebellion pa nga yan eh. Nag-rebellion pa yan. Di po ba? Grabe po. At narami yata nagkapera doon. Di ba yung Scarborough natin nawala? At ilang beses daw po yan nagpunta. Sa China o sa China. How many times? Nagpaka-DFA. Si Tonyo, ayon mismo sa namatay na si Enrile. Pinatotohanan po yan. Naging DFA po yata yan. Department of Foreign Affairs. Siya yata ang umakto ron. Hindi kaya? At biglang nawala yung ating teritoryo, yung ating isla. Yung Scarborough, di ba? Sa panahon nila at napakarami pong naitayo na mga isla. Di ba? Mga isla ng China. Yung pala, may issue pa rin sila. Sa panahon nila ng mga dilaw, pink, liberal. Nawala ang ating katubigan. Ayon kay Senator Marcoleta. Gaano kalaki? 240,000 nautical miles. Mas malaki pa sa Pilipinas ang katubigan na nawala daw po sa atin sa panahon nila
Nakita nyo po kate-trader, kahuhudas, taksil, mga taksil di umano sa ating bayan. Kaya itong si Tonyo, mga kabayan, ito po, palagay ko meron na po, kaya ganito katapang ito, maraming pera na po yatang naipon itong hayop na ito di umano. Marami na po yatang hawak na pasaporte ito. Pasaporte. Baka meron na rin po itong yung tinatawag ni Vice President na Golden Visa. Palagay po natin dahil kumukolekte. Dahil kasama rin po sa issue ng korupsyon. Ito pong pumasok ang Binagoong Pilipinas dahil nakipagsabwatan po ang Binagoong Pilipinas dahil ayaw na nila mawala sa kapangyarihan at nagamit nila si Tonyo. Sa tingin nyo si Tonyo gagalaw yan na walang ganon? Kikilos yan? Tatapang ba yan na walang ganon si Tonyo? Mga kabayan, sa tingin nyo? Di po ba? Kaya itong si Tonyo, maiksi na po yan. Maiksi na po kumot niyan. Kung nagkukumot po yan, maiksi na po. Maiksi na po. Lalong-lalo po pagka pinagkaloob po sa ating bansa ang isang Duterte na manungkulan. Ito pong si Tonyo ay inaasahan po natin at tayo po'y matutuwa, ang majority ng Pilipino ay matutuwa po na ito pong tao na ito ay kailangan managot di umano sa mga pinagagawa niyang kataksilan. May pagnanakaw pa issue. Kailangan niya pong panagutan yan. Mga kabayan, hindi pwedeng palagpasin ang mga pinagagawa po ni Tonyo di umano. Ang kanya pong kataksilan sa bayan. At may korupsyon pa. At naging ito po yung tao na ito, makapili. Ito po yung tinatawag na makapili umano. Mga kababayan, nagpipretend na makabayan. Kala mo makabayan dahil dating sundalo, yung pala taksil. Taksil pala di umano ang hayop na yan. Dahil po yata sa pera. Hindi po ba? Dahil unang-una, kailangan niya rin po kasing magtrabaho Doble kayod po yan. Magdodoble kayod po yan, mga kabayan. Doble kayod. Manganganib po siya. Dahil alam naman po sa sarili niya, ito po sundalong kanin na ito, umano. Alam niya sa sarili niya ang mga kasalanan niya sa mga Duterte. At alam niya rin ang kasalanan niya sa bansa, sa mga ginawa niya. Alam niya po yan. Hindi po tanga yan. Hindi po bobo yan si Tonyo. Alam niya po yan. Kaya nga po lahat gagawin niya, hindi lang maupo ang mga Duterte dahil alam niya sa sarili niya kung gaano kalaki ang mga kasalanan niyang pinagagawa sa mga Duterte di umano at sa ating bansa. Alam po niya yan. Lahat po sila. Lahat po na nagpapabagsak sa mga Duterte gamit ang pera ng taong bayan, alam po nila sa sarili nila lahat kung gaano sila karami na kasalanan sa ating bansa at sa pamilya Duterte. Alam po nila yan. Kaya nga nagtutulong-tulungan po ang mga hayop na yan. Lahat na lang ginagawa. Pati ang media. Gamit na gamit nila dahil nasasamahan pala at nadideliveran din pala ang mga hayop na yan ng mali-maleta. Mga kababayan. Yan po mga kababayan, si Tonyo. Mga kababayan, na pinapasukan na po yata ng hangin ng ulo di umano dahil sa takot. Natatakot. Malayo pa ang 2028. Dahil may sakit na rin kasi yata ang amo niya. Mga kabayan, dahil yata may sakit na rin. Kaya po nagmamadali na si Tonyo. At kung ano-ano na po ang pumapasok sa utak dahil sa takot. Dahil kung may sakit na ang amo mo, may sakit na ang amo niya. Mga kabayan, dahil kung machuchugi ang amo niya, siya rin ay machuchugi. Dahil nga po, mabubulok po sa kulungan yan, di umano. Kaya pahabain mo ang buhay ng amo mo nang matapos niya ang 2028. Pag hindi niya natapos ang 2028, ikaw ang matatapos, Tonyo. Di umano. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa mga patuloy na nagsusubscribe. Thank you po. Maraming salamat din po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, and share. Thank you po. Mabuhay po kayo. At ganun din po sa ating mga biyaya na natatanggap. Thank you po sa inyo. Kay Eric Hershio ng Canada. Kay Mila Yi. Kay Tatay Nick ng Canada. Kay Annie Jo. Kay ako si Pilam. Si Gay at Shena. Si Balance Vision TV. Jesus Valdepena. Kingston ng Hong Kong. Eric Hirsch
si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre yung dasal at dalangin po natin na tayo po lahat, ang ating buong sambayanan at ang ating po mga Marine at ang pamilya Duterte, ang Vice President, ganun din po ang dating Pangulo, na tayong lahat po sana ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At thank you po sa mga dasal po ninyo mga kababayan. Tiis-tiis lang po tayo mga kababayan. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!